Lucas, ika-10 kabanata. Pagkatapos nito, humirang ang Panginoon ng 72 pa. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mababangis na asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, supot o sandalyas. Huwag na kayong makikipagbatian kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Makituloy kayo sa bahay na yan at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng upa. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ngunit kung hindi kayo tanggapin sa isang bayan, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, na ipagkaloob na sa inyo ang pagkakataong mapagharian kayo ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat ang parusang igagawad sa mga taga roon kaysa parusang dinanas ng mga taga Sodoma. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang patunayang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan sa mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mo bang mataas hanggang sa langit? Iuhulog ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo'y sumusunod kapag inutusan namin sa pangalan ninyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan, at talunin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Nang oras ding yon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. Sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at mga pantas sa mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang ibig mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong marapati ng anak na makakilala sa kanya. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong mga nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi rin nila narinig. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anong dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya.
Sumagot si Jesus. Ano bang nakasulat sa kautusan? Ano bang nababasa mo roon? Tugon ng dalubhasa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo. Sabi ni Jesus. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiyahiya, nagtanong pa ang dalubhasa. Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niyang nasaktan, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y nahabag. Nilapitan niya ito. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay ng Samaritano sa sarili niyang hayop ang lalaki at dinala ito sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 denaryo ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng dalubhasa. Sinabi sa kanya ni Jesus. Humayo ka't ganun din ang gawin mo. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sila sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ng isang babaeng nagngangalang Marta. May kapatid siyang Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya.